Isang magandang gabi po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marnie. 23 anyos at ako po ay taga Negros. Bilang isang estudyante, alam kong mahirap mag-adjust para magawa ang lahat ng kailangang gawin para makapasa lamang. Nakakahilo sa ulo at nakakataranta sa dami ng mga projects na kailangang ipasa. Pinili kong maging tapat sa aking sarili at inatupag ang aking pag-aaral. Hindi ko man makuha ang pinakamataas na grado ay alam ko namang makakapasa ako dahil katamtaman naman ang laki ng grado ko. Nang graduate nga ako, isa sina mama at papa sa sobrang tuwang-tuwa sa tagumpay na natamo ko. Wala kaming paglagyan sa labis na tuwa dahil mabilis na raw akong makakapag-apply ng trabaho. Bilang regalo nila sa natamo ko, pinagbakasyon nila ako sa Bicol. Kasama ko ang aking matalik na kaibigan nang magpunta kami doon. Naligo kami sa beach, namili ng masarap na kakainin at nagpakuha ng maraming litrato. Alam ko naman kasing malapit na kaming maghiwalay ng kaibigan kong si Joanna dahil malapit na din siyang bumiyahe pa Maynila. May sakit siya at kailangan niyang magpagamot. Kapag magaling na siya, doon din siya i-enroll ng kanyang mga magulang para makapag-aral siya. Kaya nag-enjoy kami ng husto sa Bicol at sinulit ang bakasyong ibinigay sa amin ng aming mga magulang. Magandang bakasyunan ang Bicol. Maraming napakagandang tanawin. May masasarap na pagkain ang mga taong palabati. Sa hotel po na tinutuloyan namin, Kuya Bari, asikasong-asikaso kami. Tuwang-tuwa pa nga ako nang tawagin akong ma'am ng mga empleyado habang niningitian nila ako. Nagbibiroan pa nga kami ni Joanna at sinabi ko sa kanya, ang sarap siguro maging reyna kahit isang araw lang. Anya, pwede naman naming gawin iyon. Naitanong ko sa kanya kung papaano. Sabi ni Joanna, may isang lugar daw dito sa Bicol kung saan itinuturing pa raw nilang diyosa ang sino mang mapadpad sa lugar nila. Medyo malayo nga lang ito at nasa bukid na naroroon. Naengganyo ako sa sinabi ni Joanna, lalo na't anya, minsan na siyang nakapunta doon. Inaya ko siya, Kuya Bari, total 1 linggo naman ang sinabi sa akin ng aking ina na itatagal namin ng best friend ko sa Bicol. Kinagabihan, may mga tinawagan ng aking kaibigan. Kapag tinatanong ko naman siya, ay tumatawa lang siya sabay sabing matutupad na raw ang bawat hiling ko sa lugar na iyon. Napangiti tuloy ako at niyakap ang aking kaibigan. Hindi ko inaasahang gagawa pala siya ng mga bagay na kahit mahirap ay makakapagpasaya sa akin. Kahit na may sakit siya. Pinatulog niya ako ng maaga para raw maaga din kaming magising. Hindi ko alam na ang pagpunta namin sa lugar na iyon ay ang siyang magiging bangungot sa buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan, Kuya Bari. Bandang 4:00 ng umaga ay nakapaligo na ako. Nakahanda na rin ang aking mga dadalhing gamit dahil ang pagpunta namin ni Joanna sa bukid ay para tapusin ang bakasyon namin doon. Sabay check-out na din sa hotel na tinutuloyan namin. Tawagin na lang natin na Baryo Matiwasay ang aming pupuntahan. Dahil kasi sa pagkasabik ko ay hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na makapagtanong kung anong klaseng lugar ba iyon at kung paano ito natuntun ni Joanna. Medyo nakakapagod ang aming biyahe papunta roon. Sumakay kami kasi sa isang karag-karag na jeepney na kapag naisipang masira ay ilang minuto din ang itatagal para maayos.
Pagkatapos nun ay tatawid pa kami ng ilog na mababaw lang, pero talagang nakakatakot po. Bilib lang ako doon sa driver na talagang kabisado niya yata ang mga bato sa lalim ng tubig na iyon kasi hindi siya natatakot na ilusong ang kanyang jeep para makatawid lang kami. Ito ang mga lugar na sobrang kawawa kapag bumaha. Hindi sila makakapagbiyahe at hindi makakapamili ng mga makakain sa bayan. Ito yung mga klase ng probinsyang malayo na sa kabihasnan at hindi na aabot ng saklaw ng gobyerno. Grabe, sobrang tahimik ng lugar, Kuya Bari. Nakakabingi ang katahimikan at kakaiba kung makatitig ang mga tao. Para bang gusto nilang basahin maging ang kaluluwa mo. Nakakatakot tuloy silang tignan kaya hindi na lang din ako nagtanong pa. Bumaba na kami ng jeep at naglakad. Isa pa sa mga napansin ko, Kuya Bari, ay ang hindi maipaliwanag na pagiging tahimik ng mga tao. Basta nakatitig lang sila sa akin, sa nakakailang na paraan. Yung parang naaawa na natatakam. Basta, yun lang ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Makalipas ang ilan pang minutong paglalakad namin ay nakarating kami sa isang lugar na napapalibutan ng mga bakod. Dito po, kakaiba naman ang pakikitungo ng mga tao. Nakangiti na sila at mababait. Sa katunayan niyan, niyakap nila ako ng mahigpit nang makita nila akong pumasok sa kanilang lugar. Ipinakilala ako ni Joanna sa mga tao na para bang utusan niya ang lahat ng mga taong naroroon. Talagang manghang-mangha po talaga ako kasi sumusunod sa mga utos niya ang mga tao sa baryong iyon. Utos pa nga niya sa mga tao, itrato daw ako na parang reyna dahil hindi magtatagal. Ako na raw ang magiging pinuno nila. Humagalpak ako ng tawa dahil sa aking narinig. Kahit halos gumulong na ako sa katatawa ay hindi man lang sila gumawa ng mga bagay bilang pag-angal sa akin. Hinayaan nila akong tumawa ng tumawa hanggang sa mapagod lang ako. Hindi ko naman alam na siseryosohin ni Joanna ang gusto naming maging reyna minsan. Tinanong ko pa siya kung magkano ang renta sa baryong ito, pero ngumiti lang siya. Sabi niya, gawin ko raw lahat ng gusto ko at susundin ako ng mga taong nakatunghay sa akin. Talaga? Sige nga, matesting nga. Sinubukan kong pakuhain ng bulaklak ang isang babae. Aba, Kuya Bari, nagulat ako nang nagkumahog siya sa aking pag-utos. Sabay yukod pa sa akin nang iabot niya ang bulaklak. Abay namangha talaga ako, Kuya Bari. Matapos nun, nagsimula na ang paggalaw ng iba. May kumuha ng malaking mesa at upuan. Binihisa nila ako ng napakagandang damit. Pinapaganda ako at pinakain. Hinanap ko sa kanila si Joanna pero sabi nila nagpapahinga raw sa kwarto niya. Kinagabihan ay nagkaroon sila ng kasiyahan. May kaunting handaan kung saan masasarap ang mga pagkain. Ang kanilang pag-aasikaso sa akin ay higit pa sa ginagawa ng mga empleyado sa hotel kaya tuwang-tuwa po talaga ako. Kalaunan, nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit. Totoong kilala naman ng mga taga Baryo Matiwasay si Joanna. Sa katunayan, asikasong-asikaso nila ito at hindi iniiwanan sa kwarto. Minsan dinalo ko siya sa kanyang higaan. Kaya pala hindi na siya makasabay sa pamamasyal sa akin ay dahil nanghihina na siya. Umiyak ako at nalungkot nang ipagtapat niya sa akin na kanser pala ang sakit niya. Sobrang lungkot ko ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Gusto ko siyang tulungan ngunit hindi ko magawa. Kinagabihan,
Kabilugan iyon ng buwan. Nagulat ako nang mapansing kakaiba ang ikinikilos ng mga tao sa baryo Matiwasay. Halos gabi-gabi itong nangyayari sa kanila, kaya hindi ako mapakali. Pakiramdam ko, mamamatay ako nang wala sa oras. Nakikita ko ang mga tao na dahan-dahang nagbabago ang anyo. Mula sa nakakagiliw nilang mga itsura ay nagbabago ang kanilang mga mukha hanggang sa tuluyan na silang maging isang kakaiba at nakakatakot na mga nilalang. Sumingasing at naglalaway na parang isang gutom na tigre. Naglalakad sila na parang lasing. Ang kanilang mga pananalita ay matamlay at walang kabuhay-buhay. Ang kanilang mga mata ay purong itim. Hintakot na nagpunta ako sa kwarto ni Joanna dahil sa aking pagkabigla. Hindi ko akalaing mas lalo akong masisindak nang makita ko siya. Kagaya ng mga residente sa baryo Matiwasay, purong itim na din ang kanyang mga mata. May nakakasindak na buhok na parang kayang pumulupot kahit gaano pa kahirap. Walang lakas na tinanong ko sa kanya kung bakit nagbabago ang anyo niya. Dito niya ipinagtapat na siya pala ay isang aswang, Kuya Bari. Ang mga tao sa baryo Matiwasay ay puro mga aswang din. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi naman daw sila kumakain ng tao. Tanging laman loob lang at sariwang dugo ng hayop ang kanilang kinakain. Isa daw sila sa mga lahing aswang na pinipilit na huwag makagawa ng kasalanan. Kaya wala daw akong dapat ikatakot dahil protektado ako sa lugar nila. Nanginginig ako, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang aking mararamdaman nung mga oras na iyon. Natatakot na talaga ako. Ngunit nagtitiwala naman ako kay Joanna. Hindi naman pala sila kumakain ng tao, pero hindi ko alam, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan niya pang ipagtapat sa akin ang lahat ng ito. Napatigil ako na parang estatwa at hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko. Maya-maya'y pilit na bumangon sa kanyang kama itong si Joanna, sabay sabing napili niya ako para pamanahan ng kanyang bertud at ipasa sa akin ang pagkaaswang niya. Natulala lalo ako. Nasindak ako sa aking nalaman, ngunit naging kalmado lang siya. Hindi naman daw ako pinipilit na tanggapin ito. Mahal niya ako dahil itinuring niya akong tunay na kadugo. Ako lang daw ang mayroon siya sa mundo. Umiiyak na niyakap ko siya at hindi na ako nag-isip pa ng kahit na ano. Walang anumang tinanggap ko ang pamana niya nang maluwag sa aking loob. Hindi ko na ididetalye pa ang nangyari sa amin sa loob ng kanyang silid, pero sana maintindihan niyo na may mga bagay na talaga na marapat lang maging lihim at hindi na dapat isiwalat pa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noong mga sandaling iyon. Basta't tinanggap ko lang ang bertud na ibinigay sa akin ni Joanna. Namatay si Joanna matapos kong tanggapin ang ipinamana niya sa akin. Alam kong pwede akong mamuhay kagaya ng buhay na mayroon siya, ngunit nakahanda kong tanggapin ang lahat para lang mapatunayan kay Joanna na mabuti akong tao at tutuhanan ang pagkakaibigan naming dalawa. Sa ngayon po, maayos naman akong namumuhay, Kuya Bari. Wala akong nararamdaman na kahit ano sa katawan ko, maliban na lang sa pagiging malusog. Kung nasaan man si Joanna ngayon, mahal na mahal ko po siya.
Sana po'y masaya din siya dahil pinasaya niya din ako kahit sandali. Hindi man kapani-paniwala ang aking naging desisyon, Kuya Bari. Ngunit bukal po sa aking puso ang pagtanggap ng bertud na ito. Dito lang po ako umamin sa unang pagkakataon sa channel na ito sapagkat tiwala po ako sa kanilang team. Kakaiba man ako sa ngayon, ngunit mananatili akong isang normal na tao pa rin. May mga nagbago rin sa aking sarili na natutunan ko lang noong mga nagdaang taon. Kakaiba po talaga at hindi kapani-paniwala. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Nagpapasalamat ako sa aking kaibigan talaga na si Joanna dahil pinaranas niya ang pinakamasayang parte na nangyari sa aking buhay. Nangyari po ang lahat ng ito dahil lang sa isang bakasyon sa Bicol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili niyo pong basahin sa inyong channel at maikwento sa libu-libo niyong tagapakinig. Dupos na gumagalang, Marnie. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Dalangin ko po sana ay nasa mabuti kayong kalagayan pati na ang pamilya ninyo. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong karanasan kong ito noong umuwi kami ng mga magulang ko at kapatid sa probinsya nila Papa sa San Antonio, Iloilo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Benedicto. Pero Ben po ang palayo nila sa akin. 57 anyos na po at may pamilya na. Taga Iloilo po talaga ako, Kuya Bari, pero lumipat kami sa Makati dahil taga roon ang mama ko. Kami ng 3 kong anak ngayon, Kuya Bari, ay palaging nakaantabay sa mga kwento ninyo. Libangan kasi namin ang pakikinig ng mga kwentong nangyayari sa totoong buhay. Kaya naengganyo rin akong magpadala sa inyo ng karanasan kong ito. Nangyari po ang kwentong ito taong 1989, noong araw mismo ng piyesta sa probinsya nila Papa noon sa Iloilo. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Abala kami noon sa pag-iimpake ng mga gamit namin pauwi ng Iloilo. Kaunting gamit lang naman ang aming dinala dahil ilang araw lang kami sa probinsya nila Papa. Tsaka gusto ko ring makita sina lolo at lola. 2 pa lang po kaming magkapatid ng mga panahong ito, Kuya Bari. Itago na lang natin sa pangalang Cardo ang aking kapatid. So iyon na nga po, bumiyahe kami patungo sa Pantalan. Sumakay kami ng barko patungo sa Iloilo. Hindi naman ito ang unang beses na nakauwi ako sa probinsya dahil halos taon-taon ay umuuwi kami para na rin madalaw at makamusta namin iyong mga kamag-anak namin doon. Pagkaapak pa lang ng mga paa ko sa pier ng Iloilo ay nakadama na ako ng excitement kasi makakapag-adventure na ulit kami ng kapatid ko roon sa bukid. Mahilig kasi kaming umakyat ng bundok. Pagkatapos ay mamimingwit din kami ng isda sa sapa. Galing sa pier ay bumiyahe na naman kami patungo sa mismong probinsya ng San Antonio. Maraming mga banderitas ang nakasabit sa gilid ng daan. May iba ring abala sa paghahanda at pag-aayos ng mga dekorasyon. Habang bumabiyahe kami ay hindi ko mapigilang kumaway-kaway sa mga taong kakilala ko. Halos kasi lahat ng taong malapit sa baryo namin ay kilala ang aming pamilya. So ito na nga po, Kuya Bari, pagkarating namin sa sentro ay bumaba na kami kasi malapit lang naman sa sentro ang bahay namin. Kinuha namin ang aming mga gamit at binaybay na namin ang daan pauwi. May mga sumalubong pa sa amin noon at tinulungan kami dalhin ang mga gamit namin at mga pasalubong. Tapos po,
Pagkarating sa bahay ay nagkumustahan lang at nagkaroon ng munting handaan. Yung palang bahay nila Lola ay may mga dekorasyon na dahil kinabukasan nun ay pista na. Napuno ng kwentuhan at tawanan sa loob ng bahay. May iba ring nasa labas at nag-iinuman. Pagkatapos naming kumain ng hapunan noon, Kuya Bari, nagpaalam kami ng mga pinsan at kapatid ko na pupunta kami ng sentro dahil may kasiyahan doon. Malapit lang naman kaya pinayagan na nila kami. 5 kaming naglalakad noon tapos isa lang iyong flashlight na daladala namin. Habang naglalakad kami ay rinig namin iyong tugtugan at kantahan. Pagkarating namin po doon, kaagad kaming umupo sa may gilid at nanood. Aliw na aliw kami noon at nasiyahan hanggang sa natapos ito. Kaunti na lang kami noong natira sa loob ng court dahil iyong iba ay nagsiuwian na. Siguro dahil malayo pa ang uuwian nila. Sa amin kasi nasa malapit lang, siguro mga 150 meters lang po siguro ang layo mula sa bahay. Mga bandang 12:00 na po iyon ng gabi nang makalabas kami sa basketball court. Mabibilang na lang ang mga tao ng mga oras na iyon. Antok na ako noon, kaya naman papikit-pikit akong naglalakad sa kalsada, Kuya Bari. Tapos yung mga pinsang kong babae bigla ba naman nagkwento ng kababalaghan na kesyo raw may nagpapakita roon sa puno ng balete kung saan doon kami mismo dadaan. Kahit ano na lang yung pinagkukwento niya, kahit hating gabi na, may lakas pang loob na gawin niya yun. Tapos yung 2 babaeng kasama namin doon ay nakakapit sa aming 2 ng kapatid ko dahil sa takot. Ilang beses na namin siyang sinaway para tumigil na siya sa pagsasalita pero tinawanan lang niya kami kasi raw, Kuya Bari, nakakatawa raw yung mga mukha namin. Nagbibiro lang naman daw siya. Dagdag pa nito na kahit magpakita pa raw ito sa kanya, hindi raw siya matatakot. Nasa isip ko noon na may pagkamahangin din pala itong pinsang ko. Palibhasa kasi parang lalaki kung kumilos. Dahil sa kahanginan nitong pinsan ko, sinubok siya ng panahon. Nasa medyo malapit na kami sa malaking kahoy ng balete nang may marinig kaming kakaibang huni ng ibon na sinabayan pa ng pagaspas sa itaas. Kaagad namang nagtilian iyong mga babae at halos hindi na kami makahinga ng kapatid ko dahil sa halos idikit na nila iyong katawan nila sa amin. Hinawakan ko ng maigi ang flashlight at inilawan ko ang itaas. Ganoon na lang ang pagkasindak namin noong, Kuya Bari, nang makita namin ang isang napakalaking paniki sa sanga ng balete. Ngunit hindi po ako sigurado kung paniki ba iyon kasi pagkakita namin sa nilalang na iyon, hinila na ako ng 3 babae at nagtakbuhan papalayo. Nagsisigawan sila habang tumatakbo. Mabilis kaming lumayo at tumakbo dahil sa nakita namin sa itaas ng puno. Sa buong buhay ko po, Kuya Bari, noong oras lang iyon ako nakakita ng ganoong kalaking paniki. Itim na itim ito at yung sa ulo niya na parabang buhok, buwaghag ito. Mapupula rin ang mga mata nito na siyang nagpatayo ng balahibo sa buo kong katawan. Halos magkandara pa na iyong mga babae dahil sa pagmamadali at naratol na rin sila sa aming nakita. Ngunit mas lalo kaming natakot at kinabahan nang marinig naming may malakas na pagaspas ng pakpak sa uluhan namin. Hindi namin namalayan na sinusundan pala kami ng nilalang na iyon, Kuya Bari. Mangiyak-ngiyak na iyong mga pinsang kong babae, tapos sige pa rin ang pagsigaw nila. Mabuti na lang noon at medyo malapit na kami sa bahay. Tapos nakita rin namin ang pagbukas ng mga ilaw ng aming kapitbahay.
Nakita rin naming lumabas ang mga magulang ko, pati na sila lolo at lola, at si tiya rin. Pagkalapit pa lang sa amin ay kaagad nang yumakap iyong mga pinsang ko sa mga magulang nila. Gulong-gulo sila noon sa nangyayari. Nasa labas kami ng bahay noon nang sabihin namin ang totoong nangyari, lalo na iyong nakita naming malaking paniki. Nang marinig nila ang sinabi namin ay nangamba sila at sinabing baka raw manananggal iyong nakita namin doon sa puno ng balete. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kwento kung paano niya nalaman ang tungkol doon. At sabi naman niya, ikinuwento lang din daw ito ng kaibigan niya na nakatira mismo roon sa probinsya kung saan nandun nakatira yung bagong dayo na ito. Napag-alaman din nila na nagmula daw ito sa Capiz kung saan ang lugar na iyon ay may sabi-sabing lugar ng mga mangkukulam at mga aswang. Habang nag-uusap kami ay nabigla lang kami noon dahil iyong mga kalalakihan ay nagsidatingan at may dala silang mga sulu at itak. Tapos may buntot din silang dala na ayon sa aking ama ay buntot daw ito ng isang pagi. Mabisa raw itong panlaban sa mga aswang. May iba rin ang nagdala ng asin. Sinabi nilang papunta daw sila sa balete at iyon ang ginawa nila. Pinuntahan nila ang punong iyon ngunit wala silang nakitang manananggal. Siguro umalis na ito dahil alam nitong hindi siya ligtas sa lugar na iyon. Dahil po sa nangyari ng gabing iyon, Kuya Bari, hindi po ako nakatulog talaga hanggang sa sumapit ang umaga. Ito na yung araw ng pista. Tumulong na ako noon sa paghahanda at pagluluto. Nang umaga ning iyon ay hindi na namin muling pinag-usapan pa ang tungkol sa manananggal kasi nga naging abala na ang lahat sa pag-aayos ng mga lamesa at pagkain. Ilang oras lang ang lumipas, nagsidatingan na ang mga tao sa bahay nila lolo, pati na rin sa mga kapitbahay namin. May mga kakilala akong nagpunta, ngunit may iba ring nakipista sa bahay na hindi ko kakilala. Masaya ang lahat habang kumakain sila ng mga masasarap na putahing niluto nila papa at lolo. Pinagmamasdan ko sila noon, Kuya Bari, nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatingin lang sa tiyahin kong 6 na buwan ng buntis. Ang ipinagtataka ko po noon, tumutulo ang laway ng matanda. Nakaupo ito sa pinakalikod kung saan hindi siya gaanong nakikita. Nang tingnan ko naman yung lamesa niya, ay wala siyang pagkain. Kaya naman nilapitan ko ito at binigyan ko ng plato na may lamang kanin at ulam. Medyo nagulat pa ito ng bahagya sa aking pagdating, ngunit ngumiti rin naman ito sa akin. Pero ang ngiting iyon, Kuya Bari, ang nagpasindak sa akin dahil kakaiba ang ngisi nito. Tapos iyong kulay ng ngipin niya ay itim na parabang mga pangil. Nakaramdam ako ng takot doon sa matanda at alam ko nung mga oras na iyon na halata niyang natatakot at kinakabahan ako dahil iyong mga kamay ko at binti ay nanginginig. Inalok ko na lang siyang kumain, ngunit bigla na lang niya akong tinapik sa balikat ng 3 beses, Kuya Bari. Tapos bumulong ito, ngunit hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun, tumayo siya at umalis. Hindi ko naman mawari kung anong nangyari do sa babae at umalis na lang. Pinagsawalang bahala ko na lang po iyon
at inisip ko na lang na baka may sakit sa utak iyong matanda. Pero kahit natapik lang iyon, ay nakaramdam pa rin ako ng kilabot. Para bang may masama itong ginawa sa akin. Lumipas ang ilang oras. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Sobrang init ng pakiramdam ko nung mga oras na iyon. Yung bang parang sasabog ako sa sobrang init. Nang mapansin ako ng lola ko, tinanong niya ako kung ano ba raw ang nangyari sa akin at bakit putlang-putla daw ako. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko po alam kung ano nangyari. Bigla na lang ako nagkaganito. Sabi naman ng aking lola ay parang nabati daw ako. Doon ko palang naalala ang matandang tumapik sa akin, kaya't sinabi ko sa kanya ang tungkol sa matandang iyon. Matapos niyang malaman ay kaagad niyang tinawag ang mga magulang ko, pati si lolo, at sinabi nitong baka pinalatayan daw ako o hinawaan ng matanda. At dagdag pa niya na baka daw iyong matandang babaeng iyon ay ang dayong aswang. Mabilis pa sa 4:00 umalis si Papa para puntahan iyong albularyo na kaibigan ni Lolo. Nang mga oras na iyong Kuya Bari, namimilipit po ako sa sakit ng tiyan. Pakiramdam ko po, parang hinahalungkat ang mga lamang loob ko. Tapos iyong ngipin ko naman, pakiramdam ko lumalambot ang mga ito. Hindi rin nagtagal nang dumating sila Papa kasama iyong albularyo. Pagkatapos po, dinala nila ako sa kwarto. Noong nasa silid na kami, umusal ang albularyo sa mga lingwaheng hindi ko po maintindihan. Hinawakan at pinulsuhan po ako. Pagkatapos sinabi nitong nahawaan nga ako. Maya-maya'y may kinuha ito sa kanyang bag. Pinainom niya ako ng banal na langis o lana. Sabi niya sa akin, tiisin ko lang daw ang lasa. Ang mahalaga ay maisuka ko raw iyong bato. Mas lalo akong kinabahan nung marinig ko iyon, Kuya Bari. Ilang minutong matapos kong inumin ang lana, mas lalo pang sumakit ang aking tiyan. Pagkatapos po noon, bigla na lang akong nagsuka ng purong laway. Kasunod noon ang isang itim na bato. Kinuha ito ng albularyo at dinala sa likod. Sinunog niya ito. Sobrang nanghina ako nung mga oras na iyon at iyong mga magulang ko naman ay labis ang kanilang pag-aalala. Ayon sa albularyo, mabuti daw ay nagamot daw niya kaagad ako. Dahil kung hindi raw ay malamang ay isang ganap na aswang na ako ngayon at kakain na ng sariwang dugo at laman ng tao. Nakahinga naman ang aking mga magulang. Ligtas na daw ako. Bago umalis ang albularyo, nagpasalamat kami. Sinubukan din nilang hanapin ang matanda, ngunit hindi na nila ito nakita pa. Tsaka sabi po ng albularyo, maaaring umalis na ito dahil may nahawahan na siya at paniguradong sa ibang lugar na naman ito mambibiktima. Hindi ko po talaga lubos akalain na ang masayang bakasyon sana noon ay muntika ng mauwi sa disgrasya. Hindi ko akalain na may mga tao palang ganoon. Hindi rin po kami nagtagal sa probinsya noon at umuwi kami kaagad sa Makati. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing aral po sa akin na hindi lahat ng dadayo sa pista ay pagkain ang sadya. Ang iba ay nagkukunwari lang para makapambiktima at dumami ang kanilang lahi. Magmula po noon, kapag may pista, takot na akong lumapit o umasikaso sa mga dayo lalo na kapag hindi ko pa sila kakilala. Ayoko na kasing maranasan pa ang pangyayaring kung saan muntikan ng namiligro ang buhay ko
dahil sa isang dayo sa pista sa Iloilo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Salamat po at sana po ay mabasa niyo po ang aking email sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Benedicto. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Ako si Lira, ngunit hindi po ito ang tunay kong pangalan. Nais ko lamang itago ninyo ako sa pangalang ito sa pagnanais na protektahan ko ang aking pagkakilanlan. Dahil alam ko pong kilala ang inyong channel, ay baka may kakilala akong makarinig sa ikukwento ko. Sa probinsya namin noon, hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar, Kuya Barry, para na rin sa pribadong buhay ng aking mga kanayon. Ako po ay tubong syudad at madalang lamang akong magbabakasyon dito sa aming probinsya. Sa isang taon, isang beses lang. Minsan hindi pa nga ako nakakauwi. Taong 2001. Semestral break po noon at nagpasya akong magbakasyon kasama ang aking mga pamangkin. Mula sa syudad ay mahigit kumulang 5 oras ang biyahe patungo sa aming probinsya. Isa pa, doon nakatira ang aking mga magulang at iba ko pang mga kapatid. Excited na ako kasi magdadalawang taon na akong di nakakauwi, Kuya Barry. Namimiss ko na din ang mga magulang ko. Nang marating namin ang aming probinsya, ay napakalaki ng ipinagbago nito. At sa taong 200,000 at isa, naganap ang aking kababalaghan. Noong mga taong iyon, hindi pa po sibilisado ang aming bukid. Kilala ang aming angkan sa bayang ito, kaya naman panatag lang ang loob ko kapag dumating. Nagulat ako dahil may bago kaming kapitbahay. Nag-iisang kapitbahay namin iyon sa gitna ng palayan. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko nang makita kami. Kaya naman agad siyang nagpaluto para sa salo-salo. Inimbitahan ni tatay ko ang aming nag-iisang kapitbahay. At dahil nga kilala naman nila iyon, ay hindi na ako nag-abalang usasiin pa. May tiwala ako sa aming ama dahil maliban sa manggagamot ang aking ama, siya ang nagsisilbing lupon o abogado ng aming barangay. Lumipas ang araw ng aming pamamalagi kasama ang pamangkin ko. Madalas kaming dayuhin ng iba naming mga pinsan para ayain sa baryo para manood ng mga liga. Naging kaibigan na rin namin ang aming bagong kapitbahay. Madalas nila kami pinupuntahan sa bahay. Kwentuhan ng mga nakakatakot katulad ng mga aswang at mga maligno na tinatawanan ko lang. Hindi naman kasi ako naniniwala, Kuya Barry, sa mga aswang-aswang na yan. Para sa akin po, kwento lamang ito ng mga matatanda para takutin ang mga batang hindi natutulog sa tanghali. Ngunit ang aking paniniwala ay sinukat ng panahon at napabago nito ang aking buhay. Isang araw, sa hindi inaasahang panahon, makulimlim na noon, galing ako sa bahay ng aking tita para humiram ng pangkayod ng niyog. Binaybay ko ang pilapil. Hindi naman malayo ang bahay ng tita ko, Kuya Barry. Natatanaw ko pa nga ang bahay namin mula sa kanila. Mapapalayo ka lang dahil sa mga pilapil na madadaanan mo. Umaawit pa nga ako habang naglalakad. Dala-dala ang pangkayod ng niyog. Nang may tila baboy na nakasunod sa akin. Hinanap ko sa paligid kung saan nanggagaling ang tunog ng baboy. Ngunit hindi ko mahagilap sa paligid. Tanging tunog lang nito ang naririnig ko.
Hindi ko naman nakikitang kumikilos ang mga palay. Ngunit ang tunog ay naroon pa rin at tila ba malapit lamang ito sa akin. Dahil nga hindi naman ako matatakutin o mapagpapaniwala sa mga kwentong pambata, kaya binaliwala ko lang ang mga naririnig ko. Saka nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad pa uwi. Kakanta-kanta ako muli habang naglalakad. Nang may tumakbo papunta sa harapan ko. Nagulat po ako sa bilis ng pagtakbo nito, ngunit ang mas ikinagulat ko ay hindi hayop po ang nakita ko. Hindi ako sigurado, pero alam kong hindi hayop iyon. Kakaiba ang hugis. Napahinto ako saglit at kinakapa ang aking dibdib na akala mo tinatambol sa sobrang kaba. Nagbitaw pa ako ng isang malalim na hininga. Ilang ulit kong ginawa iyon dahil sa sobrang kaba. Nagmatsyag pa ako dahil baka namamalikmata lang ako. 3 minuto pa ang lumipas nang magpasya akong maglakad muli. Palinga-linga pa ako habang naglalakad. Halos malaglag ang dala kong pangkayod dahil sa kaba ko. Dahan-dahan kong binaybay ang pilapil. Ngunit 1 segundo na lang para mag-1 minuto ay halos mapatalon ako, hindi dahil sa kaba, kung hindi sa takot nang may makita akong tila mata na nakatago sa mga damo. Napapikit ako, nanalangin na huwag naman sanang baboy ramo iyon dahil mapanganib po ang uri ng hayop na iyon. Ngunit sa pagdilat ng mata ko ay isang kaganapan na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Nagkatitigan kami mata sa mata. Tila naistatwa ako sa aking kinatatayuan. Kitang-kita kong nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi ko lubos akalain na totoo ang mga akala ko ay kwento lang. Buhaghag ang kanyang buhok at amoy malansa. Madumi ang katawan na akala mo ay kung saan siya nagsuot na lungga. Hindi ko mawari kung nakahubad ba siya o may damit. Tao ba siya o hayop? Ang kanina'y dapit hapon ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sumilay kaunti ang liwanag ng buwan na nakatago sa maulap na langit. Doon ko naaninaw ng husto na hindi hayop ang kaharap ko, kundi isang aswang. Napaatras ako bahagya, Kuya Bari, at pinilit na itinatak sa utak ko na hindi totoo ang aking nakikita. Ngunit totoo talaga ang nasa harapan ko. Nagpapaling-paling pa ang kanyang ulo habang nakatingin ito sa akin. Habang ako naman ay tila na estatwa dahil sa takot na nararamdaman ko. Nanginginig na ako sa sobrang kaba. Halos hindi ko na maramdaman ang bigat na hawak kong pangkayod ng niyog. Niwala sa isip ko na ang akala kong alamat lang sa comics at panakot sa mga bata ay makakaharap ko sa totoong buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. 1 pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Narinig ko ang pagtunog ng kanyang boses na tila isang lumang pinto na binubuksan. Tila ba bisagrang kinakalawang na. Nakakangilo pakinggan habang nangingisay siyang dahan-dahang lumalapit na sa akin. Nanawagan ako sa Diyos sa sobrang takot ko, Kuya Bari. Halos lahat yata ng santo ay dinasalan ko na sa tindi ng takot ko.
Natatanaw ko na ang bahay namin. Ngunit papaano ako uuwi? Natatanaw ko ang bawat pagkilos ng apoy sa aming lampara. Ang bawat pagsayaw ng kurtina sa aming bintana dahil sa ihip ng hangin. Wala akong nagawa kundi ang mapapikit na lang. Dahil sa isiping, ito na ba ang huli kong hininga? Bahagya akong napaatras at nagimbal ako sa aking nasaksihan dahil ang taong kaharap ko ay nagpapalit-palit ng anyo bilang hayop at tao. Ilang sandali lang ay gumana na ang utak ko. Dali-dali kong binitiwan ang pangkayod at tumakbong sumisigaw. Binuhos ko na ang boses ko para may makarinig sa akin. Maya-maya'y naramdaman ko nang nakasunod sa akin ang hindi ko malaman kung ano ang kanyang anyo. Basta ang nasa isip ko lang, Kuya Bari, ay ang makatakas sa nilalang na dating hindi ko pinaniniwalaan. Takbo lang ako ng takbo. Habang tumatakbo po ako, maraming bagay ang sumagi sa isip ko. Ang pamilya ko at ang buhay ko. Ayoko naman sa ganitong paraan ako mamamatay dahil marami pa akong bagay o pangarap na nais gawin. Takbo lang ako ng takbo. Hindi ko alam kung sa pilapil ba ako dumadaan o sa mismong palayan na. Para sa akin, wala na akong pakialam. Basta't matakasan ko lang ang nilalang na ito na hindi ko inaakalang makakasalumuha ko sa probinsyang ito. Sumagi din sa isip ko na di ba alam ng mga magulang ko na may aswang sa lugar na ito at paanong nagkaroon ng aswang sa probinsya namin kung saan ako ipinanganak. Sa pag-iisip ko, hindi ko namalayan na malapit na ako sa irigasyon. Bukod kasi sa palay na nakapalibot sa aming munting kubo, ay napapalibutan din po ito ng irigasyon. Isang patubig na sakto lang sa laki ang aking kinabagsakan. Nagpumiglas ako dahil hindi ako marunong lumangoy. Ang patubig ay may lalim na 7 talampakan. Buti na lang nakakita ako ng tabla o kahoy na nakatusok sa gitna. Nagpatianod ako ng kaunti hanggang sa makarating ako sa kahoy. Yung kahoy na iyon ay sukatan ng tubig kung gaano kalalim. Kumapit ako doon ng mahigpit. Maya-maya'y nakita ko pa ang baboy na aswang sa may gilid ng irigasyon. Nakatayo ito habang nakatingin sa akin ng mabalasik. Maya-maya'y bigla itong nag-anyong tao. Itinuro niya ako habang nakangisi. Mas lalo po akong kinabahan ng mga sandaling iyon. Kahit pausnay, pinilit ko pa ring sumigaw. Ramdam ko na ang lamig ng tubig, ngunit kahit nanginginig ay pinilit ko pa ring kumapit sa kahoy. Muli akong sumigaw ngunit nararamdaman ko na ang aking panghihina gawa ng samot-sari kong emosyon. Lamig, takot at pangamba. Lahat naghalo-halo na, Kuya Bari. Hanggang sa dumating na hindi ko na kaya. Nanalangin po ako ng taimtim. Nabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Nang walang ano-ano'y pumatak ang ulan, ngunit nanatili pa rin nakatayo ang aswang sa gilid ko. Opo, aswang, Kuya Bari, at ngayong gabi ko napatunayan na sila ay totoo pala at hindi lamang panakot o alamat. Totoong sila'y nabubuhay kasama natin. Nang ilang sandali, tila nabuhayan ang aking loob nang marinig ko ang boses ng aking ama. Tinatawag ang aking pangalan sa di kalayuan. Matapos kong marinig ang tinig ng aking ama, ay napalingon ako sa nilalang. Ngunit mabilis pa sa 4:00 na biglang nawala ang aswang.
Inilibot ko ang aking paningin sa paligid, ngunit walang senyales ng aswang akong nakita. Nanginginig at namamaos man ay sumigaw ako sa abot ng aking makakaya, Kuya Bari. Sa di kalayuan, natanaw ko ang ilaw ng gasera. Hindi lang isa, kundi napakarami. Sumigaw pa po ako ng bahagya hanggang sa nakita ko na ang aking ama. Noong makita niya ako'y dali-dali siyang bumaba upang ako'y saklolohan. Nang makalapit ang aking ama ay napayakap ako at napahagulgol na. At ang huli kong binanggit umano ay aswang. May aswang bago ako nawalan ng malay. Ilang araw daw akong tulog. Gawa ng nilagnat ako ng grabe noong gabing natagpuan nila ako sa patubig. Hanggang sa kinabukasan ay inaapoy pa rin ako ng lagnat. Isang manggagamot ang aking ama, ngunit hindi niya magawang gamutin ang miyembro ng kanyang pamilya. Kaya pinagamot niya ako sa iba niyang kaibigang manggagamot. Ayon sa albularyo, nakatuwaan daw ako ng aswang. Wala naman daw umanong balak ang aswang na iyon na ako'y saktan. Nais lang nitong ipakita sa akin na sila ay totoo. Nakita kong may kausap ang ama ko kinabukasan nang magising na ako. Ito yung nag-iisang kapitbahay namin. Nang mapatingin siya sa akin ay nanlaki ang mga mata ko dahil ang mga titig na iyon ay tandang-tanda ko po. Noong magtagpo ang aming mga mata ay wala akong nagawa kung hindi ang ituro siya at sinabing siya yung aswang. Nagulat ang mga tao noong banggitin ko iyon. Maging ang albularyo ay biglang uminit daw ang kanyang langis na nasa bulsa niya. Tanda na may malapit na aswang sa paligid. Noong akmang dadakpin na nila ang aswang, ay mabilis itong tumakbo papalayo. Hinabol pa ito ng mga barangay tanod, ngunit hindi na nila ito natagpuan. Natakot naman ang aking ama dahil sa aking sinabi. Ayon sa kanya, kaya pala kapag kinakausap daw nila iyon ay hindi ito makatitig sa kanila ng diretsyo. Kakaiba din daw ang ikinikilos nito lalo na sa gabi. Mabuti na lang at hindi daw ako napahamak dahil sa aswang na iyon. Lumipas ang ilang araw ay nanatiling bakante na daw ang bahay ng bagong kapitbahay. Hindi na ito nakita pang bumalik doon. Malamang ay lumipat na ito ng ibang baryo at doon na niya ipinagpatuloy ang paghasik ng kanyang lagim. Magpahanggang ngayon po ay hindi ko po malilimutan talaga ang kwentong ito, Kuya Bari. Isang totoong aswang ang aking nakita. Isang nilalang na nagpanggap na isang baboy upang maghanap ng biktima. Isang aswang pala ang aming bagong kapitbahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Lira. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bala ko sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Siya nga po pala, bago ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mary. Itong ibabahagi kong kwento ay naisalaysay lang sa akin ng aking Lola Placida. Maging ako po ay medyo nag-aalangan sa kwentong ito. Ngunit base naman sa pag-uugali ng aking abuela, hindi po siya nagbibiro at hindi naman siya nagsisinungaling. Ang kwentong ito ay patungkol sa naging karanasan ni Lola Placida. Nang mga panahong nangyari po ito, Kuya Bari, ay bata pa lamang siya. Subalit kahit na ganoon, tandang-tanda niya ang mga nangyari. Noong mga panahong iyon,
malawak po ang lupain sa kanilang nayon. Pagmamay-ari iyon ng isang kilalang pamilya. Ang pamilyang iyon ay kilala rin sa politika, kung kaya't walang nangangahas na kumalaban sa kanila. Isang beses, may sumulpot daw na isa pang pamilya. Buhat noon, naging laganap na ang patayan sa kanilang lugar. Sa kadahilan ng iyon, Kuya Bari, madalas na pagsabihan sina Lola na huwag nang lalabas kapag sasapit ang gabi. Naglagay na rin ng baging ng makabuhay sa bakod ang mga magulang ni Lola. Kapag nakakarinig kayo ng paghuni ng tiktik, huwag kayong maingay ha. Patayin niyo ang gasera at matulog na lang. Baka maabutan tayong gising ng mga iyon at maipit lang tayo sa gulo nila. Balita ko kasi ang isang pamilya ay balak ng kalabanin sa eleksyon ang dating nakapwesto. Detanya ng ama ni Lola. Naku, hayaan mo na lang ang mga iyon. May pera sila at kapangyarihan, kaya magagawa nila ang kung anumang gustuhin nila. Sabi naman ng ina ni Lola. Kawawa nga ang mga hayop na nabibiktima. Balita kasing aswang ang angkan na bagong salta rito. Tamang pakinig lang si Lolo noong mga sandaling iyon, ngunit hindi niya naikubli ang takot na kanyang nararamdaman. Kinagabihan, kahit 6:00 pa lang, nakasara na lahat ang bintana nila at saka pintuan. Tahimik na ang paligid, kaya nagpasya na si Lola Placida na matulog. Pagkapikit niya ng kanyang mga mata, agad siyang nakarinig ng mga pag-alulong ng mga aso. Kinabahan siya dahil alam niyang may masama na namang mangyayari. Walang ano-ano, may narinig siyang parang mga asong nag-aaway. Agad niyang naalala ang 2 angkang magkaalitan. Ano ba naman ito? Bakit dito pa kami tumira sa gitna ng lupain ng mga iyan? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, narinig niyang nag-iingay ang kambing na pagmamay-ari ng angkan ng aswang na taga roon. Dahil doon, napalapit siya sa bintana at saka sinubukan niyang silipin ang labas. Ayun, kaya pala umaalulong ang mga aso at parang may mga aswang na paggala-gala, kabilugan pala ng buwan. Wika nito sa kanyang sarili. Nang walang ano-ano, may nakita siyang 5 nilalang na patalon-talon sa labas ng kulungan ng mga kambing. Sa isang pagkisap ng mga mata ng aking lola, nakita niyang pumasok ang mga iyon sa kulungan ng mga kambing. Lalong nagkagulo ang mga hayop na iyon, subalit makaraan lang ang ilang sandali, lahat sila ay tumahimik. Hindi kaya nag-aalaga sila ng kambing para mayroon silang makain? Tanong ni Lola sa kanyang sarili. Lalo lamang siyang kinilabutan at napaisip na sana ay mawala na ang mga iyon. Makaraan ang ilang araw, napabalitang hindi lamang ang mga kambing ng pamilyang iyon ang nabiktima. Maging ang mga baboy at baka rin nila ay natagpuang wala ng mga lamang loob. Dumaan pa ang mga linggo at ilang araw na lang ay eleksyon na. Dahil doon, mas lalong naging nakakatakot ang lugar nila Lola dahil sa banta ng mga aswang. Wag na wag lang silang magkakamaling pumunta rito. Di sila makakalabas ng buhay. Wika ng ama ni Lola. Inisa-isa kasi ng 2 angkan na iyon ang mga bahay at pinipilit ang mga taong sila ang iboto. Isang gabi, habang kumakain sina Lola, may kumatok sa kanilang pintuan. Dahil doon, sumenyas ang ama ni Lola na huwag silang maingay. Shh! Okay, maingay ah. Sandali lang at sisilipin ko kung sino iyon. Bulong niya
kina Lola. Naku, kabilugan pala ng buwan ngayon, kaya malamang sila yan. Agad siyang tumayo noon at saka naglakad patungo sa pintuan. Kung aswang yang kumakatok na iyan, hindi ako magdadalawang isip na tagain iyan. Wika niya sa kanyang sarili. Pagkarating ng ama ni Lola sa pintuan, walang pagdadalawang isip siyang sumilip sa siwang doon. Ilang segundo pa ang nagtagal ng kanyang pagsipat doon, subalit parang wala namang tao sa labas. Sino kaya? Natigilan ang ama ni Lola. Nakita niya kasing mga tauhan ng dayong angkan ang naroroon sa labas. Hinihintay nilang lumabas siya upang harapin sila. Buksan mo ang pinto. Kung hindi mo kami kakausapin, babalik kami rito at sisiguraduhin naming lahat kayo ay mamamatay. Sigaw ng isa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napakuyom ng kanyang kamay ang ama ni Lola. Agad siyang nakaramdam ng galit. Kaya kinuha niya ang kanyang itak at saka agad na binuksan ang pinto. Kayo na nga lang ang pumunta rito, ang tatapang niyo pa ha? Wika niya noong makalabas na siya. Nagpalinga-linga ang ama ni Lola at labis siyang nagtaka nang mawaring wala na ang mga iyon. Saan kaya nagpunta ang mga iyon? Ilang minuto pa siyang nanatili roon habang napapatingin sa paligid. Nang walang ano-ano, nakita niyang may isa pang lupon ng mga tao na paparating. Mukhang iyan na ang mga angkan ni Mayor. Hindi ba't sila rin ang mga umatake sa kanilang mga hayop? Hindi maganda ito. Noong mga panahong iyong Kuya Bari, dali-daling pumasok sa loob ng bahay nila ang ama ni Lola. Taranta siyang lumapit sa hapagkainan at saka nagwika. Patayin niyo na ang mga gasera at iwan na ang pagkain dito. Bilisan ninyo at pumasok na kayo sa mga silid niyo. Magpahinga na kayo. Napakunot noo si Lola. Bakit po itay? Tanong niya. Paparating na rito ang angkan ng mga aswang na dati nang nakatira dito. Malamang mamimilit din sila ng mga taong iboto ang manok nila, kagaya ng ginawa ng naunang pumunta rito. Tugon nito kay Lola. Sa kadahilan ng iyon, Kuya Bari, pumasok sina Lola sa loob ng kanilang silid. Pagkapasok nila, labis silang nagtaka dahil may narinig silang mga ingay sa mismong labas ng bahay nila. Parang mga asong nag-aaway iyon. Naku, ano kaya yun? Tanong ni Lola sa kanyang sarili. Noong mga panahong iyon, amoy na amoy niya ang malansang samyo ng hangin. Ang ingay na iyon ay nagpatuloy pa, kaya lalong nakuryoso si Lola. Ano kaya nangyayari sa labas? Matingnan ko nga kung ano yun. Dahan-dahang bumangon ang aking abuela sa kanyang higaan. Lumapit siya sa bintana, saka sumilip sa siwang doon. Ano yan? May mga naglalakihang aso na nag-aaway? Manghang-mangha si Lola sa kanyang nakikita kahit na nababalot siya ng kilabot. Placida, anong sinisilip mo riyan? Alam mo ba kung ano yung pinapanood mo? Mga angkan ng aswang na naglalaban yan. Matulog ka na at hayaan mo sila dahil baka ikaw pa ang pagbuntungan nila ng galit. Nag-aalalang wika ng kanyang ina. Ngunit hindi nakinig si Lola. Patuloy niyang pinanood ang mga aswang na nagkakaagatan at saka pilit na pinapatay ang isa't isa. Walang ano-ano'y
Nagulat si Lola noong makita ang dalawang naglalakihang aso. Nakaharap iyon sa isa't isa at base sa tindig nila, sila ang pinuno ng mga naglalabang mga aswang. Maya-maya'y nagsalpukan ang dalawa. Ang bawat isa ay hindi nagpapatalo at saka pinipilit ang kanilang mga sarili na patayin ang isa. Dinig na dinig din ni Lola ang mga pag-angil ng mga ito. Ilang saglit pa, tumigil ang ilang mga aswang. Napalingon sila sa bahagi kung saan nakasilip si Lola Placida. Hindi alam ng aking abuela ang kanyang gagawin ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Alam niyang nakikita siya ng mga aswang, kaya dahan-dahan siyang napaatras. Diyos ko, ayaw ko pang mamatay. Tulungan niyo po ako. Sampit ni Lola. Noong mga ilang hakbang pa lang ang layo niya mula sa kung saan siya sumisilip, nakarinig siya ng malakas na pag-atungal. Animoy may mga aswang na labis na nasaktan. Sa kadahilan ng iyon, bumalik si Lola sa kanyang pwesto. Ano kaya ang nangyari? Pagkasilip niyang muli sa siwang, nakita niyang may iilang aswang nang nakahandusay sa lupa. Pinagkakagat iyon ng iba pang aswang. Ang dalawang pinuno naman ng bawat angkan ay patuloy pa rin naglalaban. Subalit agad din iyon natuldukan noong magawang kagatin ng isang aswang ang lalamunan noon. Napailing na lang ang aking abuela nang mapansing ang aswang na kinagat sa lalamunan ay nakadukot pala sa puso ng katunggali niya. Noong mga oras ding iyon, pareho silang natumba. Dahil doon, tumigil ang iba pang aswang. Ang bawat isa sa kanila ay tumakas at dinala ang mga katawan ng kani-kanilang mga kasamahan. Walang naiwan sa labas ng bahay ni Lola, maliban sa dugo at saka damong tila dinaanan ng ipo-ipo. Naku, sana umalis na ng tuluyan ng mga ito para maging tahimik na ang aming lugar, sabi lang niya sa kanyang sarili. Kinaumagahan, kumalat ang balita tungkol sa nangyari. May iba rin kasing kanayo nila ang nakasaksi sa naganap. Dahil doon, hindi na nagawa pang ipagpatuloy ng dalawang angkan ang kanilang ambisyon sa politika. Sa kabilang dako naman, noong tumakbo ang ama ni Lola sa pagkakapitan ng sumunod na eleksyon, sa kabutihang palad ay nanalo po siya. Magmula noon, madalas nang rumoronda ang mga tanod sa baryo nila upang siguraduhing walang aswang na gumagawi roon at wala ring hayop na mabibiktima ng mga ganoong uri ng nilalang. Ito po ang kahindik-hindik na kasaysayan na naikwento sa akin ng aking lola. Ngayong yumao na siya, nanatili na lang ang kwentong ito sa mga sumunod na henerasyon. Mga kakaibang politiko na nagasik ng kapangyarihan para lamang sa pwesto. Mga halang ang mga sikmurang nilalang na nagmula sa angkan ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y nagustuhan niyo po, mga kasundo. More power po sa inyong channel. God bless po sa inyo, Kuya Bari, at sana po'y tumagal pa ang inyong channel. Lubos na gumagalang, Mary. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.